team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Samba Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Makakasama po Elanie Bensal para sa isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. At ngayong gabi nga po para nga po sa mas makabuluhang discussion at explanation, sasamahan po tayo ng isang nurse at naturopathic practitioner at representative rin po ng Inner Power. I-welcome po natin sa ating palatuntunan, Sir Arnold Decena Duco. Good evening, sir, and welcome to the show. Happy Friday. Yes, ma'am. Good evening. Everyone to Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po. Yes, we have to continue our topic last week of diabetes mellitus. Prior to that, nakikinig po sa atin ngayon si Bishop Ephraim Nagid Ferres, at saka si Imelda Papin, si Romulo Axel Bernabe, commercial model, and Carlos Bigafreya. So, itatakal muna natin yung cancer, no, ng management sa cancer, kasi ganito yun. Once may stage 4 cancer, mostly the doctor or even kahit sino mag-advise na wag na po operahan. Okay. No? Usually ang ginagawa na lang chemo na lang to prolong the life. But we have a study na we have a stage 4 cancer patient. Ang ginawa namin kasi meron na siyang edema, lymphatic edema, no? Na magana yung kamay, so may taning na ang buhay. Ang ginawa namin, binigyan muna namin siya ng megadose of Inner Power. Then nung lumakas na siya, talos normal na ang kanyang blood cells, blood component, they start for chemotherapy. Anong klaseng cancer yan, Sir Arnold? Ang kanyang, kasi ito may kumukulit naman sa akin na may cancer din. Kaya sabi ko, ganito ang gagawin natin. Ito yung cancer na patient ko ay breast cancer. So nagkaroon na siya ng lymphatic cancer. So kumalat ngayon, na. yes, this is stage 4. Usually pag may niyan lymphatic edema, nasa stage 3B niyan to stage 4. So na siya, nagkumalat na, kumbaga nag-spread out na. So itong pasyente namin ngayon, ang nagkaroon naman ng lymphatic signs niya, lower extremities, kasi meron siyang cancer of the uterus. So ang advice namin, as long na hindi pa normal ang lahat ng blood chemistry niya, especially the WBC, hemoglobin count, wag muna siya magpa-chemo. So ito, kung nakikinig ka ngayon, siguro mga 2 weeks ka nang gumagamit ng Inner Power, so you have to punta ka na sa oncologist mo para ipacheck niya yung blood component mo. So kung malakas ka na, tuloy-tuloy pa rin yung chemotherapy. Para mas ma-absorb yung gamot or mas maging effective, kailangan palakasin muna yung kanyang resistensya. Kasi it's very dangerous. Once bumagsak ang WBC, the patient is prone for complications like infections of the lungs, the pneumonia, pagbagsak ng creatinine, pagbagsak ng hemoglobin at pag-akyat ng creatinine, kidney problem, and hypertension, or what is this, katong aneurysm, cardiac arrest, or stroke. So, yan po ang ina-advise namin na talagang palakasin mo. Megadose tayo sa Inner Power. When we say megadose, paano to, Sir Arnold? Like every hour?
Actually, sa mga COVID patient, every hour namin binibigyan from 7 in the morning into 8 in the evening. Oo. 3 days lang negative na ang COVID patient. Sa cancer naman, basta wag lang bumaba ng 6 tablespoon a day. Okay na yun. Kasi base sa observation naman namin, 6 tablespoon is very okay na. Pero kakain pa rin siya. Meron pa rin nutrition or foods. Kailangan kumain food siya. source. Kailangan kumain siya. That's a problem kasi during chemotherapy, ang patient wala pong ganang kumain. But don't worry, once you take the inner power, babalik po ang gana natin sa pagkain. At baliwala lang. Tulad ng isa kong pasyente, yung pinakahuli kong pasyente, sabi niya, patay na ang lahat ng batch niya. Siya na lang ang naiwan. So, taga Pampanga yun, survive siya after natapos yung operation. So sa mga naman, AIDS patient, ang pasyente kong naranasan is meron siyang AIDS na siya, nasa stage na siya ng AIDS, no? So may mga rashes na siya, ang baba na ng kanyang CD4. Ang ginawa namin, pinapataas namin ng CD4 siya, even nag antiretroviral drugs. So magugulat kayo dahil ang bilis po umangat ng CD4 once you take the inner power. Then yung isang pasyente namin 8 months lang nag-negative na. Pero ito, take note, huwag nyong tigilan ng pag-take ng antiretroviral drugs because antiretroviral drugs inhibit the production of the enzymes, no? They destroy the enzymes that causes the multiplications of the virus. So kung wala pong enzymes na yun, hindi dadami yung mga virus, no? May inhibit yung pag-growth and development nila. So kung hindi masyadong marami ang virus at dumadami na po ang CD4 natin, they are capable now to destroy the virus by the process of phagocytosis. Ito yung ginagawa ng ating antibodies na ini-engulf nila yung mga virus, then after engulfing, they will produce antiseptic like hydrogen peroxide, then enzymes, hanggang matutunaw na po yung virus na yan. So wala na. So kung napakaraming CD4 sa katawan natin, kasi usually pag bumagsak ang CD4 natin to 500, so considered din yan as AIDS. So they are prone for cancer, for pneumonia, so tuberculosis, and other infection, kahit yung pagkabulag at yung mga gingivitis, no, infection dito sa gums, lumalabas yan. So mapapabilis po natin ang pag-angat ng kanyang antibodies in order to destroy the enemy. So wala pong gamot as of now to destroy the virus. Only the antibodies are responsible or capable to destroy the virus by means of phagocytosis. So very important ang phagocytosis na pinaprocess ng katawan natin. So ang gumagawa po nito ay ating CD4. So by healthy living, sa mga may AIDS patient, matulog po ng 10 to 4 ng umaga. This is the stage ng pagtulog natin that the body produces enzymes, hormones, and steroids para mapadami po ang antibodies natin. So kung hindi po tayo natutulog, nabibitin po yung katawan natin to produce antibodies. Paano yung mga nocturnal, Sir Arnold, yung Yes, like- gising sa umaga or tulog naman sa gising sa gabi, tulog sa umaga. Oo. Ito yung mga tulad mga call center agent, kaya napapansin nyo masakitin ang mga call center agent. No, ang dami ng sakit. Marami silang mga fatty liver, may mga ubo-ubo sila sipon or infections because nagwi-weekend na po yung kanilang antibodies. Lalo na pag may edad na tayo. Actually, the age of 30 plus or 40 ang age natin, bumabagsak na po yung thymosin gland natin, starts to shrink. Once na mag-shrink natin yung gland natin, talagang bumabagsak na po ang antibodies natin because the thymus gland are responsible to produce thymosin. Different kinds of thymosin can help to develop the antibodies inside the body. Especially, ito yung mga pangontra sa mga virus, the T lymphocytes, pangontra sa mga cancer. So napapansin po tayo pag nagkakaedad po tayo, ang dami ng sakit. Kasi po nagdi-decline na ang production ng ating hormones to produce antibodies. Kasi every antibodies, meron niyang hormones na partner to become matured. Like for example, itong red blood cells, no? Bakit
nawawala, humihina pag nasisira po ang kidney natin, because the kidney are responsible to produce a hormones that we call erythropoietin. Erythropoietin help to produce, to mature the red blood cells to create hemoglobin. So pag wala pong hormones nito, there's no production po ng hemoglobin. Kaya importante po ang ating hormones. Nagiging abnormal na yung function niya kahit nasabihin natin na may capacity naman yung katawan natin na mag-heal itself. Yes, our body has capacity to clear the different kinds of disease and to cure, no? Kaya niyang gamutin yung sarili natin kasi may natural po tayo na antibodies. Huwag po tayo magdepende muna sa gamot. Kung tulad ng gouty, ano? One of the best remedy for gouty is sleep, exercise, healthy living, and avoid a food containing a lots of free radicals. Yung sinasabi ko mga free radicals, ito yung mga sinasangkap sa pagkain ng mga processed food. Free radicals is very harmful in our body. It causes inflammation. So, pag meron po inflammation, andyan na mag-start na mag-deteriorate yung mga organs natin at makikita mo, meron na siyang sakit na hypertension, diabetes mellitus, kung ano-ano pang mga sakit kasi nagdi-decline na ang production ng mga hormones and enzymes sa katawan natin dahil po sa mga free radicals yan. Pero try to examine the people living in the mountain, the people living Yung mga natural talaga, di na ba? habitat. Yung kanilang kinakain. Yes, no? For example, the people living in the mountain province, may na-discover kami doon na isang barangay na nagkakaedad po ng 100 plus, 99, 90s, 80s, buhay sila at wala pang sakit. Tulad si Wang Od, ano? Yes. What is 105 but she's still strong because of the food that they intake. At wala pong mga free radicals At na. walang bisyo, di ba? Exactly. Wala pong sigarilyo. Sigarilyo contains thousands of chemicals that can destroy the organ. Tsaka malapit talaga sila sa nature Sir Arnold, 'di ba? Yung sariwang hangin, may sunshine, Yes, no? nakakapag Mabuti. bilad sila sa ilalim ng araw. Mabuti na banggit mo yung sunshine, no? Kasi one of the best na treatment sa body natin, hindi lang pagtulog, hindi lang pag-take ng water, hindi lang pag-exercise, sunlight pala. Because sunlight, ang radiation po ng sunlight, once sa tumama sa balat natin, the fatty acids will transform to create vitamin D3. Vitamin D3 is a very important to enhance the production of our hormones and of course, para mapatibay ang buto natin, muscles and the antibodies. Napaka-importante po ng vitamin D3. Kaya kung maarte kayo sa araw, mag-take na lang kayo ng vitamin D3. Oh, okay, pag-uusapan pa natin iba pang sakit at ano pa nga po ba ang maitutulong ng inner power. Para nga po sa may mga katanungan tungkol sa inner power, ibibigay po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number and Facebook page. Yes, our number is 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Ang Facebook, hanapin nyo lang po, Arnold Duco. At abangan yung guest natin na oopera na sana siya, pero hindi po natuloy because of the inner power. Okay, usapang diabetes maya-maya sa ating pagbabalik. Manatili pa rin po nakatutok dito po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po programang Lunas sa DZRH at RHTV, usapang diabetes at iba pang sakit na maaaring matulungan po ng Inner Power. Para nga po sa may mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe dito sa text line ng DZRH 0919-2826-485. At para nga rin po sa mga interesado pong mag-avail ng Inner Power, ibibigay po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number and Facebook page. Yes. My number is 0951-4822-128. 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook is Arnold Duco. By the way, yung Inner Power po is not a drug, it's not a medicine, it's not a herbal. It is a nutritional food to boost the immune system. So, once you take the Inner Power, your body will stimulate to produce the adult stem cells. So, pag sinabi mo adult stem cells, it is a premature blood. Dugo lang din yan. So, pinaganda lang yan sa scientific term na stem cells, but those are a premature blood na wala pang identity. So once na mag-transform yan sila into magkaroon ng differentiation, ito na yung platelet, hemoglobin, saka WBC. Yung WBC, milima yan. Minsan itatakal natin ito. Ito yung neutrophils, basophils, eosinophils, T lymphocytes, and monocytes. So, yun po ang mga tinatawag natin na adult stem cells. So, these blood cells are very important because they are the doctors, the carpentero, the teacher inside the body. They are responsible to repair the damaged organ and to defend us against different diseases and invasive microorganisms, especially the bacteria, the virus, the fungus, the protozoa. So napaka-importante po na mananatiling healthy po ang katawan natin at marami pong mga tamang healthy na mga blood cells. Kasi once na marami kang blood cells but unhealthy, sakitin ka rin. Sakitin ka rin because alam mo sometimes the blood cells cannot recognize themselves, no? They contradict the different organs kasi hindi niya kilala ang sarili niya dahil may diferensya pong tumubo ng mga blood cells na yan. They are abnormal and they are not capable to distinguish yung the same DNA. So, kaya nagkakaroon po ito ng autoimmune system problem. That's what happened to the Chris Aquino. Nagkakaroon siya ng mga autoimmune system problem because abnormal po ang kanyang mga blood cells. Hindi niya kayang mag-recognize. So, dapat magkaroon po ng proper differentiations of the blood cells and healthy one para po malaman niya na ito'y kalaban at ito po'y aayusin natin. Na-mention niyo, Sir Arnold, kanina na nutritional food itong Inner Power. Ibig sabihin, maaari mo itong itake kahit na empty stomach, wala pang laman ng iyong sikmura, or kailangan busog ka na. Is exactly, Elo. Anytime you can take the Inner Power without may laman, kahit may laman ang tiyan natin. But my recommendation is, kung mataba ka, you have to take the Inner Power before na kumain ka. Kasi once you take the Inner Power, feeling busog ka na. Okay. So, mapapawasan yung mga taba-taba sa katawan mo, no? Mga mapapabawas yung kain mo. Yes, mapapabawas ang kain mo. And of course, ang katawan po natin magta-transport. So, mamaya pag-usapan tayo natin konti. So, itong naman, pagpayat ka, mas maganda after meal para tataba ka rin. So, ina-advise ko sa inyo kung magda-diet kayo, like for example, no, yung fasting natin, intermittent fasting, ina-advise ko you have to take lang Inner Power, tubig at bumaghapon. Hindi ka nagugutumin. So, ang maganda dito, pag mataba kayo, take to exercise. Kasi makikita natin, minsan sa TikTok, may nag-a-advise, you don't have to make an exercise kahit hindi naman nasusunog ang taba sa katawan natin. That is very, very wrong explanation. Totoo, na ang taba natin, hindi na i-convert ng katawan natin to become glucose na para sunugin. So, ganito pong explanation natin. Once na mag-exercise tayo, the first chemicals inside the body na masusunog is glucose. Okay. Itong glucose, by the help of the insulin and ATP, it will papasok doon sa mitochondria, doon sa nucleus ng cells na yan, that will be formed as agatong ng katawan natin, as an energy. But take note, pag bumagsak po ang sugar ng katawan o
humihina na, start na yun, magko-convert yung fatty acids natin. Tandaan nyo yung mga nagtitiktok dyan na mali-maling explanation nyo. Yung fatty acids natin, i-carry out yan, dadalhin yan ng amino acid. Yung amino acid, dadalhin niya yan sa liver. They will convert this fatty acid into glycogen by the process of lipolysis. So, pag naging glycogen yan, magiging energy na yan. So, hindi yan magiging glucose, but by the help of ATP, magiging energy na yan. In other words, papawisan na tayo at mababawasan na po yung tabas sa katawan natin. So, mga misinformation na hindi nyo na kailangang mag-exercise kasi walang tabang masusunog o walang tabang mako-convert into glucose. Totoo, hindi nako-convert into glucose but nako-convert into a glycogen via liver natin at magiging energy yan. Pero paano nagkakaroon, Doc, na Sir Arnold, na tumataas yung kanilang blood sugar level kahit na sabihin nating nagtitake naman sila ng maintenance medicine for diabetes? So, ganito kung ako lang papiliin sa pasyente, even ako yung doktor nila, mas gusto ko pang gumamit ng insulin kaysa mga drugs or medicine. So, bakit tumataas? Because kain sila ng kamote, ice cream, chocolate, matatamis, chicheria. Those food are glucose. It's a long chain of polysaccharides na once na ma-digest inside the stomach by the help of the enzymatic reactions sa saliva natin, we call the salivary amylase, magiging glucose yan. Madadigest yan into simplest form as a glucose. So, dadaming sugar natin. So, kung diabetic ka, ina-advise ko, do not take a lot of food na containing glucose, especially the sweets, the rice, the carbohydrates. So, mainam pang mag-take kayo ng oats. Oats and barley is the same, but oats is more powerful than barley. Yung nga lang, ang barley kasi hindi mo basta-basta mabibili yan sa market na tulad ng oats, pero dapat yung malaman na mas maganda po ang oats kaysa sa barley. So, wag na kayong bumili ng barley, oats na lang nasa supermarket mabibili nyo kaagad because ang oats and barley containing as a polysaccharide. A polysaccharides, which is cellulose, pagpasok sa katawan natin, actually they are still carbohydrates. But the problem, wala pong enzymes sa katawan natin to digest the polysaccharides na cellulose. So pagpasok sa katawan natin, cellulose pa rin siya. So magiging host yan ng good bacteria. Dadami po ang good bacteria yan sa GUT natin or sa gut natin. So that's very healthy. So ilalabas pa rin ng katawan natin yan. Hindi na-absorb ito dahil it's a cellulose. So, ibig sabihin, oats is very good compared to rice. So, yung mga white rice, white bread, kailangan ba o makakatulong kapag magko-convert ka ng magiging wheat bread na or brown rice? Actually, matatawa ka dyan na promote sila. Ay, wheat bread naman ito. White, actually, you have to discuss first white rice. Bakit pangit ang white rice? Because white rice is already removed, na-remove na yung napopolish na wala na yung mga niacin niya, mga vitamin B complex, mga nutrients, nawawala na, nagiging ipa. So, ang brown rice is andoon pa yung mga vitamins na nakadikit sa katawan niya. So, ang black rice is healthy compared to the rice, white. Kasi ang white rice, plain na lang yan, na glucose. Wala na yung mga vitamins. Refined na siya. Refined na siya. So, advice ko, brown rice and black rice is still good. So, yung sa sinabi mo kanina, na, ano ba yung kanina? Yung white bread. Yung white bread, yes, no? Yung white bread, sinasabi namang, merong wheat yan. So, yes, wheat is very healthy yan. Pero, hindi po mabubuo ang tinapay kung wala pong lard, butter, margarine, and preservative. So, ito pa lang sa lard and margarine, that's not unhealthy. They are a trans fat. So, sa mga tao nagsasabi, oy, bawal ng trans fat, hindi nyo alam ang trans fat yung margarine and lard. So, lahat po ng tinapay, para magawa lang, they need butter, lard, and margarine. So, that's not healthy because trans fat is not food, no? Hindi yan, para sa akin, hindi yan pagkain because we cannot find out trans fat in animals and plants. So that is chemically prepared by human being by the process of hydrolysis by using the catalyst and acid. So hindi po maganda kumain ng tinapay. So kung ako sa inyo, kayo na lang gumawa ng sarili yung hot cake o tinapay, huwag nyong lagyan ng mga fats na yan and preservative. Mostly sa cake, ang ginagamit is potassium sorbate or borax kasi nagpapaganda po yan ng texture ng tinapay, no? Or cake.
So potassium sorbate is a chemicals. It's a salt, potassium and sorbate. So they are still considered as a preservative and free radicals. So pag sinabi mong preservative, they are capable to inhibit the growth and development of the yeast. So itong mga yeast or lactobacilli, kailangan ng katawan natin yan. Kasi they are friendly microorganism that helps us to create enzymes. So enzymes are very important in human body or any organism so that we can digest the food and to absorb inside the body. So without this enzyme, the organism cannot survive. So imagine mo, pag kumakain ka ng tinapay na may preservative, para kang kumakain na pagkain na imbalsa mo na. So ibig sabihin, pagpasok sa stomach natin, ma-inhibit ang growth and development ng good bacteria and some good yeast. So it's useless, nothing, walang kwenta. So the same din yan sa mga processed food, no? Halimbawa, kumain ka ng sarap-sarap ng corned beef, ang sarap-sarap ng mga meatloaf, no? Hindi nyo alam na meron yung sodium nitrate and sodium nitrite. They are the preservative salts. So ayon sa pananaliksik, it can cause cancer. So dahil preservative yan, the same story, pinapatay niya ang mga good bacteria sa stomach natin. At pag ang nakasurvive ay bad bacteria, dadami po ang sakit natin. And the nutrients will never absorb inside the body. Maitatai lang natin. So what happened to the patient? Magiging malnourished po tayo. Manghihina. Yes, manghihina at magwi-weaken po yung antibodies. Dito na papasok po ang mga sakit sa katawan natin. Okay, pag-usapan natin yung ating isang listener na nakasubok nga rin po ng inner power, papaano nga rin po siya natulungan nito sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power para nga po sa may mga katanungan. Bukas po ang kanilang linya at ibibigay po sa atin ni Sir Arnold. At gayon rin po sa mga naka-online, pwede niyo po silang i-message, Sir Arnold. Yes, may number 0951-4822-128. Yung number ng Inner Power ay 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook ko po ay Arnold Duco. Mm-hmm. So, by the way, yung Inner Power pala, hindi yan drugs or medicine or herbal. Ito po ay isang nutritional food na kumpleto para mapapataas po na ang immune system natin. And ang maipoproduce yan ng mga antibodies is a very healthy and can recognize to destroy the enemy and to repair the damaged organ sa katawan natin. Kaya mananatili pong healthy tayo. Kaya ako, tingnan nyo, kahit matanda na ako, still I look younger compared with other mga classmate ko o ibang mga ka-age ko dahil nagbi-maintain po ako ng Inner Power for youthfulness. Ayan. Isa lamang yan sa mga benepisyong makukuha sa Inner Power. Ano? Alamin nga po natin, nasa linya si Sir Achilles Garbanzos para ikwento po yung kanyang health condition at kung paano siya natulungan ng Inner Power. Good evening, sir, and welcome po sa programang Lunas. Good evening rin, ma'am, at Sir Ronald. Yes. By the way pala, Elsie is retired police. So, Sir Achilles, kumusta po? Mabuti na ako, ma'am, dahil po sa Inner Power na nakain ko po, ma'am, at saka sa mga gamot na niresita ng doktor sa akin. Ano po bang naging kondisyon ninyo, Sir Achilles? Ano po ba yung mga sakit na dumapo po sa inyo?
Yung sakit ko po ma'am, yung sabi ng doktor yung ulcerative colitis ma'am. Saka may inoperahan ako ng fistula ma'am sa puwet. Sir Arnold, pwede po ba explain lang po Yes, kung ano po yung sakit ni Sir Achilles? Actually, ang ulcerative colitis, it is the autoimmune system problem. Nagkaroon po siya ng fistula. Ibig sabihin ng fistula, meron parang tunnel doon sa kanyang puwitan, doon sa anus niya. It's a part of the jejunum. Yung fistula na yun, parang kuweba yan, parang tunnel na hindi gumagaling-galing. So, the problem is nagkaroon po ng inflammation yung bowel niya. So, dahil sa inflammation na yun, nagkaroon ng mga ulcerative doon. So, Hindi siya parang almoranas. Hindi. Iba rin ang almoranas. That's hemorrhoids. So, ang plano ng doctor nito is to remove the part and magkaroon po siya ng colostomy. But the problem ay parang takot itong family kasi very weak na yung patient, naka-wheelchair na siya. So, ang problem, yung colitis na yan is there's no drug, no? Mga symptomatic management lang. Kasi autoimmune system problem yan. They are belong to autoimmune system problem. Ang antibodies yan, inaaway niya yung kanyang cells doon sa katawan. Kaya nagkakaroon po ng inflammation yung bowel part doon. So, Sir Achilles, nung na-diagnose po kayo na may ganito pong klaseng sakit, ano po yung mga nararamdaman ninyo? Na yung katawan ko ma'am. Saka parang wala akong lakas na makatayo. Okay. How about sa bowel movement ninyo po? Paano po naka-apekto ito? Naging constipated po kayo or naging madalas? Parang nagkaroon ng diarrhea? Oo, naging madalas yung nagda-diarrhea rin po ako ma'am. Bumagsak po totally yung inyong pangangatawan dahil po sa sakit na ito? Opo ma'am, malaki yung binagsak ng katawan ko ma'am. Actually, may pinadala sa akin picture sila, naka-wheelchair siya noon at very weak siya, mahina, parang butot balat na siya. Pero sa ngayon, yung picture na pinadala nila sa akin, very healthy na, strong na, at tumataba na siya. Nakakalakad na siya actually. So, ilang taon po kayo nung nangyari po yun, Sir Achilles? 58 ma'am. 58. At ngayon po, ilang taon kayo? 59. So, last year lang. Ngayon po, paano nyo po masasabi na yung naging development ng inyong katawan nung kayo po ay nag-take po ng inner power? Teka sir, yung ikipapkwento natin sa kanya yung i-schedule na siya for operation. Operahan na siya. Sir, paki-explain nyo yung operahan na kayo na hindi nyo pinatuloy. Hindi namin pinatuloy yung operation ma'am dahil sa magaling na rin po ako ma'am. Dahil rin yun sa tulong ng inner power. Bigla ako lang lumakas. Yung system ko lumakas at saka yung mga gamot niresita ng doktor. Umi-effective sa aking katawan ma'am. So, gaano po naging kadalas yung inyong pag-take ng inner power para po mag-take effect at manumbalik po yung inyong lakas? Dalawang kutsara, 3 beses sa isang araw, ma'am. Hanggang ngayon, nagtitake pa rin po kayo, Sir Achilles? Opo, ma'am. Ngayon, wala na po kayo sa wheelchair, nakakalakad, nakakatakbo? Ganyan ba? Nakakapamasyal? Opo, ma'am. Nakalalakad na at nakapamasyal. By the way, sir, sabi nyo na pina-examine nyo ulit, ano yung sabi ng doktor? Total healed na daw? Ano, paki-explain na lang? Pati doktor nagulat na eh. Opo, sir. Nung April 12, pa-colonoscopy kami doon sa hospital. At lumabas sa result na yung ulcerative colitis ko, gumaling na daw sabi ng doktor. Yes. Kaya hindi na matuloy yung operasyon. Dahil nakatulong talaga, naka-recover talaga. Nakatulong talaga yung cancer, yung malaki yung natulong ng inner power. Pero ngayon, yung dami ng pag-take nyo po ng inner power, nabawasan dahil gumaganda na rin po yung inyong pangangatawan or same pa rin po? Okay na rin ma'am. Ganun pa rin yung dami. Effect ko na kadami ma'am ng inner power. Okay. At
ito magandang kwento nga rin po na isa sa mga natulungan po ng Inner Power. So, Sir Arnold, para kanino nga po ba itong Inner Power? Sino-sino nga po ba yung mga maaaring mag-take nito? Yan po ang ating aalamin sa ating pagbabalik. Maraming salamat po, Sir Achilles, and palakas pa po kayo para mas marami pa po tayong mapuntahan at mapasyalan and keep safe always po. Thank you once again. Actually, kung gusto nila makausap si Mr. Achilles, pwede nila ako makontak din. I will give them the number at makakausap nila kung anong mga ginawa ni Mr. Achilles. So, ito yung number ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook ko, Arnold Duco. At ang Inner Power po ay Immune Booster. Okay. Babalikan po natin yung iba pang detalye tungkol sa Inner Power, kaya manatili pa rin po kayong nakatutok dito po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power. Muli para po sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang contact details, ibibigay pa rin po sa atin yan ni Sir Arnold. Sir Arnold? Yes, my number is 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook is Arnold Duco. So, ang Inner Power po ay hindi gamot at hindi rin to herbal. Ito po ay nutritional food. Pagkain pampalusog at pampalakas natin to increase or to boost the immune system. Para pag mataas po ang ating immune system, the body is capable to destroy the enemy and of course to repair the damaged organ inside the body. So mawawala pong sakit natin and very healthy. And ina-advise ko sa mga kliyente ko, kailangan nyo talaga magpa-araw-araw at kahit konting exercise, hinihingi ko lang naman 10 minutes na exercise and 10 minutes na paaraw. Remove your clothes at painitan nyo po ang likod. Once na pinapawis-pawisan na kayo, that's very good, Kasi during exercise and sunlight, naglalabasan po ang ating hormones, steroids, and enzymes sa katawan natin. Or yung mga toxins na na-accumulate ng katawan natin. Ang mga toxins naman lumalabas sa katawan natin dahil sa pawis. Sumasama doon yung mga sodiums, mga salt sa katawan natin, at yung ibang mga toxins sa katawan natin. Kanina nakausap natin si Sir Achilles na nagkaroon ng ulcerative colitis at nakatulong nga po yung Inner Power. Pero para saan nga pa po ba, Sir Arnold, yung ating Inner Power? Yes, the Inner Power can produce a very healthy adult stem cells, Once na mag-produce ang adult stem cells natin, they will become matured, Magma-matured sila and they will become magkaroon siya ng differentiation na tinatawag. Ang ibig sabihin, yung iba pwedeng maging hemoglobin o red blood cells, yung iba maging platelet, yung iba naman maging white blood cells. Ito yung neutrophils, basophils, sinusophils, monocytes, T lymphocytes. So pag nakikita nyo sa complete blood count, may nakikita kang neutrophils, basophils, sinusophils. Those are the antibodies that capable to neutralize or to destroy the enemy and to repair. So i-discuss natin kasi mahaba po ang lecture na yan about the white blood cells at anong function niya. So, ito yung ginagawa ng ating adult stem cells, ang ating
inner power, pinapadami niya ang adult stem cells natin para dumami po ang blood cells natin. But it's sad to say, yung ating mga blood cells namamatay diyan. Kahit yung white blood ay yung red blood cells, 3 months lang yan, mamamatay na sila. Imagine nyo, ang neutrophils, no? Ilang days lang yan, mamamatay na yan sila. Lalo na pag may kaaway, sila yung the first defense inside the body to destroy the enemy. Then, patay na sila kaagad. So, kailangan mapapalitan namin bukas seconds, minuto, oras, mapapalitan sila. So, dapat continuous po ang pagpalit ng mga antibodies sa katawan natin o mga blood cells para po maging healthy tayo. The problem is, nakikipag-away yung mga blood cells natin, wala tayong nutrients, no? Wala tayong panggatong para to create this sundalo sa katawan natin. Doon po magke-create ang mga sakit sa katawan natin. Like for example, no? Kain ng mga chichirya, mga noodles, mga energy drinks, preservative, no? Mga processed food. So, paano ang makuha mong nutrients dyan? Papatayin niya pa yung mga good bacteria na ang good bacteria po ay nagpo-produce yan ng enzymes to help us to digest the food. So, dapat ibabalance po natin. So, ina-advise ko, no, na dapat we have to go back to the basic para pong mananatiling healthy po tayo. Tulad ng mga pasyenteng mga diabetic patient, no? Di ba nasa libro na ang diabetes sometimes it caused by genetic code, no? Ako, sisirain ko yung theory niyan. Those are only predisposing factors, no? Para sa akin, number 1 talaga ang cause ng diabetes mellitus is it is a lifestyle disease, no? Sabi nila, ay, si mama meron si papa meron din, si anak meron din. Paano kasi isang pamilya lang kayo? Kung Iisa rin lang yung pinakain. Yes, tama kayo. Kung anong kinakain ni papa at mama, kinakain mo rin yun. So, what happened? Hindi naman talaga yung genetically coded. Imposible naman sa edad mong 30 o 40 o 50, nagkakaroon ka ba ng diabetes mellitus? Alangan, isusulat yan doon o nakarecord yan sa genetic code natin sa edad mong 40, sa edad mong 25, magkakaroon ka ng diabetes mellitus. No, I don't think so. Kasi kung genetic code yan, dapat sa paglabas po pa lang as a baby, genetically, inherited mo na yung diabetes mellitus. Bakit usually? Talagang pagtanda natin yan. Tsaka na-discover. Yes, no? Parang nakaready na yan. Pagtanda natin, hypertension, diabetes mellitus, kidney problem, neuropathy, ang daming sakit because of the lifestyle. Bakit yung mga matanda? Example na lang natin si Senador Juan Ponce Enrile, si Wang Od, no? Ang tatanda na nila but very healthy pa rin, wala silang sakit. Simple lang. Si Senador po, ang pagkain niyan ay tinatawag natin na Ilocano food. Ang alam mo, paborito niya is dinengdeng, pinakbet. Plant-based. More on gulay talaga. Tapos mahilig pa daw yan sa oats na ang ulam niya ay yung yung pangmahirapan pero napakamahal na ngayon. Ano ba ito? Tuyo. Yes, no? Yung mga herring fish, no? Because herring fish is a very, very good because napakadami niyang omega-3 and omega-6, no? Very good yan, mga herring fish na yan, dapat nakainin natin. Si Wangwood Na-mention naman, nga rin natin yung EDA, di ba, Sir Arnold? Ito bang inner power for adult only? No, as long as kaya nang kumain ng mga bata. So, binibigyan namin. Kasi hindi lang yung magugulat kayo. Once you take the inner power, nagiging matalino ang bata, magiging active ang utak niya. Tingnan mo ako, kahit matanda na ako, memorize ko pa rin yung mga pinag-aralan namin nung way back to 1940 pa yun. No, memorize ko pa rin eh. Kaya nagugulat yung mga classmate ko, even mga friends kong doktor, "Uy, Arnold, memorize mo pa yan?" Yung sabi mo, osmotic pressure, diffusion, yung mga semi-permeable membrane, mga sinaunang discussion, but still I remember, no? Because I took inner power. At tingnan nyo naman, yung skin ko, kahit matanda na ako, mananatili pa rin bata yung skin ko kung makita nyo ako. Wala pang wrinkles si Sir Arnold. Yes. Pero ilang hakbang na lang, senior citizen na ako. Yes, Hindi halata, di ba? Hindi halata. Mag-senior citizen na ako, ba't nagugulat ng tao? Especially yung mga client ko, si Mr. Duque, ikaw ba yan? Ikaw, akala ko naman, 30 plus ka pala. Hindi, sabi ko, matanda na ako. Mukhang talaga, stress-free si Sir Arnold. Kasi healthy lifestyle na ako. Sana sundin nyo ito. Tuwing umaga po, nagpapaaraw talaga ako. Hindi kompleto yung araw ko kung hindi ako nagpapaaraw. Then, iinom ako ng tubig sa umaga pagkagising. Then, exercise talaga. Nagpapawis ako. Then, nung magkaedad ako, I think mga 50 plus, nag-vegetarian na ako.
bihira na akong kumain ng chicken, mga tikim-tikim na lang. Pero baboy, baka, wala na. Lalo na mga dilata, no, remove ko na, chichirya, remove. So, kasi noon, nung tawag dito, COVID time, nagkasakit po ako after na turukan ako. Nagkaroon po ako ng gouty arthritis. That's my problem. Because nasa libro, walang cure. Masakit rin yan, di ba? Pag umatake, Sir Arnold. Oo, sobrang namamagang pa ako. That's why na hindi muna ako nag-program dito. Nagkaroon po ako talaga ng research and development and I discovered the procedure kung paano natin may repair. Makita nyo, kahit itaas ko pong paa ko ngayon, wala po akong nararamdaman na. Talagang totally healed na yung aking gouty arthritis. Hindi na umaatake. Wala na. Ano na siya? I think 8 months na hindi siya namamaga. So, yun yung sad moment ko na nagli-lecture ako dito, pero kumakain pa rin ako ng chichira. And sad to say, paborito ko po talaga ang chichira. Pero ngayon, ano na tayo? Wala na. Change lifestyle na Alam talaga. mo, sa kwarto ko may chichirya. Sa kotse may chichirya. Ako, ora-ora chichirya. So, wala na. Ni-remove ko na talaga. At nag-lessen po ako ng pag-intake ng maalat. Kasi, na-discover namin na meron akong maliit na stone. Pero ang tanggal na. Wala na. At yung ginagawa ko pala, sundin nyo, yung fasting. Sa totoo lang, hindi po ako kumakain sa fasting. Ang kinain ko inner power lang, saka tubig-tubig. So magugulat kayo, dahil following night, sa night na yan, kumuha kayo ng arenola na kulay blue, ha? Blue ang kunin nyo. Makikita nyo parang daming buhangin doon, mga puting substance na powder. No? Magugulat. Lalabas yan. Ang nangyari sa akin, mga 1 month, napakadaming lumalabas. Then Ibig sabihin, nawawash out na yung mga toxins. Yes, nawawash out na po yung mga salts and calcium compounds na ilalabas na ng katawan natin. At pag nagpawis kayo, that's very good. Naglalabas na rin ng salt, kaya maalat po ang pawis ng katawan natin. So, siguro itatakal natin susunod yung tungkol naman sa tapusin natin yung yung diabetes mellitus complication. Sa susunod nating pagkikita, Sir Complication Arnold. yung dialysis. Kasi yan po, dugtong yan, diabetic dialysis. Okay. Tandaan natin. At mata. Yes. Dugtong yan. Ayan. At putol ng paa. Yan po ang magkakamag-anak. Yan yung mga kailangan nating iwasan, ano? Yes. Kaya nga po sa huling katanungan, Sir Arnold, saan nga daw po ba mabibili itong Inner Power at para nga po sa mga interesadong mag-avail ang inyo pong hotline number muli? At sa totoo lang, Jess, I have a lot of patients na na sila, gangrenous na yung foot, puputuli na, schedule na, pero napigilan pa namin ang pagkabulok ng paa niya na dahil sa diabetes mellitus. Yan minsan, i-interview natin sila. So, my number is 0951-48-22128. Inulit ko, 0951-48-22128. Inulit ko, 0951-48-22128. Ang Facebook ko is Arnold Duco. Anytime you can call me and i-explain ko paano po natin mapapagaling ang sakit by natural means. Kayo pong mga may gouty arthritis, ingat-ingat mo kayo sa pagtitake ng steroids, ng pain reliever. Pain reliever can destroy the kidney. So, magtataka kayo ba't maraming mga gouty arthritis nagkaroon po ng dialysis. Yun po abangan natin. So, maraming salamat po at magandang gabi. Nakikinig po sa atin ngayon si Axel Romulo Bernabe, aspiring TV commercial model, si Imelda Papi na kaibigan natin, nakikinig, at si Bishop Ephraim Nagid Perez, at ang pamangkin ko si Carlos Bigafreya. Thank you very much. Maraming salamat po, Sir Arnold Decena Duco, ang representative po ng Inner Power. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli paalala nga rin po natin na ang Inner Power ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyo rin pong nakasama Eleni Bensal. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon,